So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, siguro nakita nyo naman ito napakalat-kalat sa Facebook. Kasi nga po itong si Mocha Uson ay tatakbo po bilang councilor sa District 3 ng Manila. So ang isa po sa campaign strategy po ni Mocha Uson ay binebenta niya po yung cookie niya. Ang cookie ni Mocha, mabantot at maanggo. Ako hindi ako nagmamalinis Kasi lahat naman ng tao may kalibugan sa buhay. Pero ang point kasi dito, wag na tayo magpakatanga, 'di ba? Sexual innuendo po talaga yung campaign strategy ni Mocha Uson. So imbis po na bigyan tayo ng plataforma ni Mocha Uson kung ano ba yung plano niya sa Maynila, kung bakit siya kumampi kay Isko Moreno, 'di ba? So ang ginawa ni Mocha, binenta niya po yung cookie niya. Pinamigay nga lang eh. So ito no. So para makuha natin yung narrative at gusto kong ipakita sa inyo, ito, tingnan niyo to. So ayan na. So ito galing itong ABS-CBN no. So sabi dito, okay. Okay. Just in. Okay, vlogger Mocha Uson to run for Manila councilor. Uson is part of former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso Action Democratico slate, di ba? Okay. There are other bets include Dumagoso, John Joaquin Dumagoso, tapos si Lubiloso. So, huwag natin pag-usapan yan. Okay? Tapos si Bong Alvarez pa pala, tatakbo rin pala, no? Ang alam ko si Boss Toyo kasama rin ata eh. Di ba? So, ngayon mga kababayan, okay. So, ito yung point natin dito, mga ka-Streetwise, no? Alam niyo ba kung bakit ayoko kay Mocha? Kasi una, wala po talaga siyang alam. Boba po siya, wala po siyang alam. At isipin nyo, di ba, tapos nung nakaraan pala, no, nung 2022 election, tumakbo siya sa, yung Mother's First Party List ba yun? Di ba? Party list para sa mga nanay, hindi naman siya nanay. Okay, sabi ko sa inyo, boba to eh. Oh. At saka mga ka-Streetwise, no, kaya ayoko kay Mocha kasi, siya po kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit naging presidente si Digong. Ang dami pong nauto ni Mocha. Oh. Pero mga kababayan, no, malamang tatanungin ninyo, 'di ba? Kasi ngayon pinagkakalat ngayon ni Banat Bay na itong si Isko daw po ay suportado ni Digong. Sabi ni Banat Bay yan, nakita ko, nadaanan ko sa Facebook kanina. Pero mga ka-Streetwise, no, alam nyo, binubullshit lang po kayo nito. 'Di ba? So, kasi mga kababayan, pakita ko to sa inyo, no. So ito nabalita ito no nung October 2021, 'di ba? So ito medyo campaign period na ito, no? So sabi dito no, Mayor Isko vows to run after person involved in pandemic. So ito yung Parmali. So isa po sa mga plataforma ni Isko is ipahuli, 'di ba? Yung mga sangkot sa Parmali, na which is alam naman po natin na sangkot si Digong. So ito ang isa sa mga reason kung bakit hindi kinampanya ni Duterte si Isko. Kasi sabi ni Isko yan eh. Oh. Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso said on Friday that he ran after individuals who exploited the COVID-19 pandemic for their personal gains. O sino-sino ba yan, di ba? Si Christopher Lau, si Michael Yang, di ba? Kasama si Digong dito eh. O, sabi ni Isko dito, no? Alam mo, there is what you call plunder, regular day. But there is also but there is also what you Sensya na may nakaharap kasi what you call pandemic. Plunder in pandemic. O kaya nagalit po kaya po nagalit dito si Digong. So mga kababayan, okay. So kaya mga streetwise no, kung napansin niyo, noong 2022 election, walang sinuportahan si Digong. 'Di ba? Kasi lahat po kasi is against sa kanya. Kahit si Isko. O si PBBM, natutunugan na po talaga ni Digong yan nung 2022 elections pa lang na magkaiba sila ng ideology at alignment. So mas nagdesisyon itong si Digong na wag na lang sumuporta sa presidential balls noong 2022. Pero yung PDP laban is sumuporta kay Bongbong Marcos. Oh. So ngayon ano bang pinupoint ko dito mga kababayan? So ang sinasabi natin dito, ganyan po talaga kabulok ang politika, 'di ba, sa Pilipinas. At isa na rin po ito si Mocha Uson kasi mga kababayan, naalala ko to 2021 din to eh.
Nauso to eh, tinan nyo Ito. Ba? Ano rin to, 2021 din kumalat ito eh. Iskomunista. Mayor dispute komunista says he is pro-business. Sino ba nagkalat na komunista si Isko? Mga DDS din mga kababayan. At kasama doon si Mocha Uson, si Banat Bay, pati yung kakilala kong vlogger na tinuturing kong mentor na si Mejorada. So actually, it makes sense na talagang may troll farm talaga si Duterte. Kasi isipin nyo lumabas yung issue na komunista si Isko, kung kailan din sinabi ni Isko na na ipapahuli ni Isko yung mga sangkot sa Parmali na sangkot din po si Digong. Di ba? Medyo gets nyo na, no? So ngayon ang point natin dito mga kababayan, no? Sa akin okay si Isko para sa akin pero hindi ko gusto di ba? Ayoko na kay Isko kasi nga po kasama niya si Mocha. Si Mocha ang walang alam. Tapos alam din naman natin na mukhang ang magiging flagship vlogger po ni Isko si Banat Bay. So sa tingin ko mukhang hindi kami makakasundo ng mga hayop na yan, no? Hindi nga, di ba? At mas lalo na mga kababayan, okay, dito sa ginagawa ni Mocha ngayon. So pakita ko sa inyo to, no? So ito ngayon ang campaign strategy ni Mocha ngayon. Ito. Di ba? Natikman mo na ba ang cookie ni Mocha? Ayan okay. So yan. So ngayon mga kababayan, hindi naman po sa pagiging malisyoso, pero alam naman po natin kung anong ibig sabihin yan. Di ba? Cookie ni Mocha yan. Patangin, di ba? Hindi kasi ang point dito, no, imbis na plataforma, imbis na kung ano bang plano mo sa Maynila, imbis na kung ano ba yung isusulong mong mga panukalang batas kasi councilor, di ba? Big sabihin nun, taga-council ka, di ba? So ngayon, ang nakikita natin dito, yung binebenta mo sa mga tao, yung cookie mo. Diba, buti sana kung fresh sana ito. Hindi, kasi ito hindi sila nagmamalinis kasi total sexual innuendo naman yung campaign strategy mo. So syempre, mababastos ka talaga dito. 'Di ba? Parang ganito 'yan parang sinabi mo na, "Wag niyo akong babastusin," pero pinapakita mo naman yung panty mo. 'Di ba? Parang ganoon It doesn't make sense. So ngayon, para sa mga kritiko ngayon ni Mocha Uson, talagang what they call this? Talagang makikriticize itong campaign strategy ni Mocha. 'Di ba? Kung ayaw mo mabastos, huwag kang gagamit ng sexual innuendos diyan sa campaign strategy mo. Total ginamit mo na, so mababastos ka dito. So ang tanong, malinis ba yung cookie mo? Cookie yung cookie. Baka mamaya pagpag yan. At saka tingnan nyo to obvious naman na to Ayan so ito obvious naman na talagang sexual innuendos talaga to. So tingnan nyo kung anong ginagawa ni Mocha, no? To, panoorin nyo to. Ang babaw, men. Ang babaw nito. Honestly, ang babaw nito. Sa akin, hindi sa akin lang, okay sa akin yung mga sexual innuendo sa mga joke. Diba? Okay sa akin yan sa mga humor. Pero pag ginamit mo na sa politika, ang babaw. Ang babaw talaga. Sobrang babaw. So, ito pa yung ito yung actually pa yan? Meron pa yung may team song pa yan. Pakinggan nyo yung team song Sige. Sa Distrito 3, dito sa Barangay, Vision Race Zone 38! Opo, wait man mo ang cookie. Thank you so much. Diba? Ang cookie ni Mocha, malansat mabantot. Ang cookie ni Mocha, hindi na yan. Hindi. Sa akin mukhang hanggang dito na lang po talaga yung utak ni Mocha. Wala tayong magagawa dyan. So ngayon, bahala na po taga Maynila dito. 'Di ba? Tandaan ninyo tandaan ninyo. Nung panahon ng tukhang, ang daming pinapatay diyan sa Distrito 3. 'Di ba?
maraming pinapatay dyan na sinasabing addict at pusher. So ngayon, ang tanong natin dito, paano natin malalaman at mapapatunayan na pusher talaga yung mga pinapatay? Eh, hindi na dumaan ng korte. O malay ba natin, di ba? Hindi natin masasabi na addict lahat yan at mga pusher lahat yan kasi pinapatay na. Kaya ako naniniwala talaga ako sa due process eh. 'Di ba? At alam naman po natin na itong mga pinapatay ni Digong, hindi naman po lahat 'yan talaga is pusher at addict. Karamihan po talaga diyan is talagang ginamit lang po talagang pinapatay lang talaga sila para doon sa palitulo. At ngayon, 'di ba, sabi nga ni Banat Bay na ito daw po si Isko ay, 'di ba? Ipopromote daw po ni Digong. Tingnan natin. 'Di ba? Hindi, pero kayo mga kababayan, no, diyan po sa makakapanood ng video na to. Sa tingin niyo ba ano masasabi niyo nga dito sa campaign slogan at campaign strategy po ni Mocha Uson? Sa tingin niyo ba siguro sa tingin ko talaga kailangan na po natin mag-upgrade kung paano tayo mag-isip? 'Di ba? Parang kasi ito yung pangit eh. Ang Pilipinas po kasi ay nasa personality politics. So, kung sino yung sikat, at kung sino yung mabenta, at kung sino yung patok doon sa campaign, sila po talaga yung nananalo at binoboto. So, sa tingin ko, yung mga ganyang klaseng mga style ni Mocha Uson na cookie ni Mocha, kailangan na natin mag-upgrade. Kailangan na natin, di ba, ang dapat natin natanong natin dito, ano yung plataforma mo? At kung may plataforma ka nga, paano mo gagawin yon? At ano yung specific na mga steps kung paano mo gagawin yung gusto mong mangyari pag ikaw ay naging, di ba, public servant. Di ba? So, yun lang mga kababayan. No? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Diyan po sa Team Replays, di ba? So, syempre, pa-like, pa-comment, and then kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to para din po makatulong din po sa algorithms po ng content po na to. So, thank you mga ka-Streetways. No? Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Thank you. Salamat. Bye-bye.